Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong magimpok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madilim lang ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Kung ano ang ating mga pangarap at pinahahalagahan, ay siya rin namang layunin ng ating mga pagsisikap. Totoo namang ang mga bagay na itinuturing nating pinakamahalaga ang nananatiling laman ng ating puso at isipan. Ang mga itinuturing na tunay na yaman ay yaong mga natatagal at hindi nawawala. Ang mga material na yaman, bagamat nasisira, ay hindi naman itinuturing na masama, sapagkat ang mga ito ay mga biyayang galing din sa Diyos. Makatutulong ang mga yamang material sa paghahangad natin ng higit na mahalagang kayamanan. Ang pagtulong sa kapwa gamit ang mga yamang material ay isang daan upang makamit ng tao ang pinakamahalaga sa lahat ng kayamanan na walang iba kundi ang Diyos. Maaari mong gamitin ang anumang kayamanang meron ka para sa ikababanal at ikalululahati ng Diyos. Anong naisip o nagawa mong pagtulong na nangangailangan sa pamamagitan ng mga biyayang tinanggap mo sa Diyos?